Bulkang Taal patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide na nagdudulot ng WOG sa ilang lugar sa Batangas. Ilang paaralan sa Agoncillo at Laurel wala munang face-to-face classes. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, dahil dyan ay nasa alternative delivery mode yung mga estudyante. Ito'y para maipagpatuloy pa rin daw yung leksyon sa iba't ibang eskwelahan. Abot sa Nasugbu, Batangas ang umano'y volcanic smog o VOG na patuloy na ibinubuga ng Bulkang Taal. Sa bulletin ng PHIVOLCS, mahigit 4,300 tons ng sulfur dioxide ang inilabas ng Taal mula sa crater nito base sa huling monitoring. Malakas ang pagsingaw na abot sa 2,400 meters na taas. So, ang mangyari lang dito kapag walang hangin at saka kapag nagkaroon ng thermal inversion, hindi siya makaangat. Dahil dyan, naka-alternative delivery mode muna raw ang mga estudyante sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel, Batangas. Wala munang face-to-face classes. Kawawa yung mga bata na inaabot minsan sa loob ng classroom. Ngayon, ang ginawa natin para hindi na sila mahirapan, ay di parang online class muna sila. Very volatile kasi ng smog, ng Taal, ng VOG, yung tinatawag nating VOG. And alam naman natin na pagka VOG, it is carried through the air, no, sa air movement. Pinulong ng PDRRMO Batangas ang mga MDRRM officer para bilinan na mas maging alerto. Paiba-iba na raw ang direksyon ng hangin kaya sa iba-ibang lugar napapadpad ang VOG. May mga batang nadadala raw sa rural health unit sa iba't ibang bayan na dumaraing ng sakit sa lalamunan at hirap sa paghinga. Pero pawang mga outpatient daw ang mga ito. Sa clinic pa lang naman nabibigyan na sila ng nebulization, nabibigyan na sila ng gamot. Yun din pa ang isa pa na aming wino-work out ngayon na sana ay through PHO makapagbigay din ng mga necessary meds for the respiratory illnesses. Nananatili sa alert level 1 ang Taal at hindi pa rin pinapayagan na pagpunta malapit dito. Ivy, yung shifting from face-to-face classes to alternative delivery mode ay nasa discretion naman daw o desisyon ng LGU o di kaya ay ng pamunuan ng paaralan. Wala naman daw problema dyan, lalo at nakapaloob ito sa DepEd Order number 37. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.